Mapagpalang umaga po sa bawat isa. Pwede po bang batiin po natin yung katabi natin ng Happy New Year, Happy 2025. Yan. Nagagalak po kami na makita ang bawat isa ngayong umaga na ito. And it's such a blessing po na patuloy na sinusustain tayo ng Panginoon. So, let's just start off po by reading this scripture from Hebrews 12:1 to 2. Basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Therefore, since we are surrounded by so great cloud of witnesses, let us also lay aside every weight and sin which clings so closely, and let us run with endurance the race that is set before us, looking to Jesus, the founder and perfecter of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is seated at the right hand of the throne of God. As we sing this song, let this be our prayer for ourselves and for our fellow brothers and sisters in Christ. So let's sing this song that we turn our eyes upon Jesus this morning. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely deep in the light of his glory and grace. Let's sing again. Turn our eyes. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face. For the things of earth will grow strangely deep in the light of his glory and grace. Let's turn your eyes to the hillside where justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and a measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Come on, let's lift our eyes only to Jesus this morning. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh, Jesus, we turn our eyes to you. Amen. Lord, we continue to come to you this morning with all our hearts, soul, mind, and strength. With all our hearts, soul, mind, and strength, seeking your face this morning, Father. Thank you for blessing each and every one of us, the gift of life. Thank you for blessing us to experience your love, to experience your grace, to experience your mercy. Thank you for this new year, Lord. Maraming salamat po for all that you have done last year, 2024, and you're continuously doing towards us, Lord. Maraming salamat, Lord. Maraming nakagraduate sa aming mga kapatiran, maraming mga nagkaroon ng trabaho. And even in our losses, nagkaroon kami ng mga kapatid na yumaon na. But alam namin, Lord, that you are a great and faithful God. And you never change, Lord. Kaya we are still here, Lord.
gathering today to celebrate your greatness, to celebrate your goodness towards us, to celebrate your faithfulness, Father. With all our heart, soul, mind, and strength, this morning, Lord, we will sing songs of praises to your name, declaring how good and faithful you are to our lives, Panginoon. And we will also hear your word with all our heart, soul, mind, and strength dahil kasama ka namin ngayong umaga na ito. Thank you, Lord, for your sweet presence this morning. And patuloy naman, ma-enjoy namin ito, Lord. And we pray na patuloy na i-open mo ang hearts ng bawat isa na mas makilala ka pa namin deeper and deeper. Nang sa gayon, mas malaman namin, Lord, yung kalooban niyo sa buhay ng bawat isa. Maraming salamat po, Panginoon. Be enthroned, Lord, in this place. We welcome you. We glorify you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. And let's continue to give praises to our God, and we will declare that we will be part of His kingdom. We will be declaring His love and greatness throughout all the world. So let's sing this song. Your kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire, and your glory is seen through all the earth. He said eternity in our hearts. You said eternity in my heart, so I live for you, for you. Let's continue to praise God. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. We are His people. This kingdom generation declares your majesty. Our lives are resounding with your praise. We see your spirit moving. We burn with holy fire, and your glory is seen through all the earth. You said eternity in my heart, so I live. Let's declare it with all our heart, soul, mind, and strength. For you. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. Come on, let's praise the name of God. Your place in history. We'll shout your awesome love from here. Let's sing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here. One more time, let's sing hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Honor and praise forever. We'll shout a victory cry from here to eternity. Hallelujah, hallelujah. We'll take our place in history. We'll shout your awesome love from here to eternity. Oh, oh. Yes,
Lord. We shout your great love in this place, Lord. Hallelujah. 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 There's no other God like you. That's why you're worthy, worthy, worthy of all the praises, honor, adoration, Panginoon. Because you are a holy God and nothing compares, Lord, to your majesty. That's why we worship you. Holy, holy is the Son of God. None can stand before His majesty. Beautiful beyond our highest thought. Worthy, He is worthy. Holy, holy is the Word made flesh. He who bore pain and poverty, come to claim the rebel and the wretch. Worthy, He is worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Holy, holy is the Lamb who died, canceling your debt at Calvary, rising from the grave to reign on high. Worthy, He is worthy. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. All glory and honor belongs to you. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised.
and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name. Let's give all the glory and honor to God. All glory and honor, all power and praise be to your name, be to your name. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name, for no one could rival your God. For no one could rival your glory and fame. We lift high the name of Jesus. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. For the last time, let's sing, holy, holy. Holy, holy, Lord Almighty, worthy is your name. Holy, holy, none beside you, greatly to be praised. Come on, let's give clap offering to our God. Holy, holy, holy are you, Lord God Almighty. To you alone all the praises and honor. Hallelujah. In Jesus' name we pray. Amen and amen.
Lubay, gabay sa amin. Salamat sa katotohanan na binigay mo ang bagong taon upang patuloy na lumalim ang aming kaugnayan sa iyo. Salamat din sa pagpapaalala niyo sa amin ng mga lugar katulad ng Bhutan na tunay pong napakahirap pasukin dahil sa restriction ng government. Ngunit sa kanilang pagbubukas ng kanilang mga pintuan para sa mga turista sa pamamagitan ng Assam or Northeast India. Hiling namin, O Panginoon, katulad ng panalangin, maraming mga tiga-India na mga mananampalatayang gamitin ang pagkakataong ito upang ipakilala ka sa mga tiga-Bhutan. Doon po naman sa access-restricted nations, O Panginoon, hiling namin, O Panginoon, ang patuloy na pagkilos ng iyong banal na Espiritu kasama ng mga mananampalataya na patuloy pong kumikilos sa lugar na ito kahit pinagbabawal ang pagpapahayag ng iyong salita. At the risk of punishment, jail, incarceration, or even death, dahil ang hangad nila, ipahayag nila ang pag-ibig, pagmamahal, at kagalakang kanilang tinanggap dahil sa pagkakilala sa iyo para sa iba. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagdakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Isang pinagpalang bagong taon sa inyong lahat. Bago po kayo umupo, babasa tayo ng salita ng Panginoon. Pero bago yun, ako po ay humihingi ng dispensa. I apologize. Ang ating title ngayon is Start Right. We started late kanina, 20 minutes late. Pagpatawad nyo dahil we took off late mula doon sa Los Baños. So, hindi na dapat mangyari yun. Dapat magsimula tayo kahit wala po ako. Dahil ang oras natin ay oras para sa Panginoon. Ako na lang hahabol pagkasakali. So anyway, basahin po natin ng sabay-sabay ang ating ang ating Bible verse. Sa Tagalog na lang natin basahin. Sabay-sabay nating basahin. Kung kaya nga'y muling binuhay na kasama ni Kristo, ay hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas na kinaroroonan ni Kristo na nakaupo sa kanan ng Diyos. Ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Sapagkat kayo namatay na at ang inyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. Kapag si Kristo na iyong buhay ay nahayag, ay mahayag na rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Kayo po'y makakaupo na. Purihin ng Diyos. Kamusta ang inyong bagong taon? Bago ba? Pero doon sa mga nagwakas ng taon, noong December 2024, yung buong month ng Disyembre, kayo handa sa start ng taon. You will start right and you will think right. Kayo ay magsisimula ng tama, kayo ay mag-iisip ng tama. Ulitin ko, kung isinapuso natin ang ating napag-usapan doon sa buwan ng Disyembre. Ano ba yung pinag-usapan natin sa buwan ng Disyembre? Good news o gospel. So, mamaya pakita ko kung anong relationship nitong good news o gospel in relation to the first message na dala ni Kuya Carlos. Pero ngayong taong ito, sabi nga natin, we'll talk about starting right and thinking right. Starting right sa Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Hihimayin po natin ang apat na talatang ito, i-intersperse natin o ilalahok natin sa mga talata sa chapter 2 ng Colossians at iba pang mga talata. At ngayong araw na to, January 5, ay sabi nga natin, start right and think right. It will be an overview on what is Colossians chapter 3 verses 1 to 4. Pagkatapos nun, hihimayin natin ito. Sa January 12, things to retain. Sa January 19, things to release. Sa January 26, things to remember. So,
mangyayari po nating tuloy-tuloy na maaasahang lalo't higit nating magagampanan ang pagsisimula ng tama o paghakbang sa tamang daan sa lahat ng pagkakataon ng ating paglilingkod. So, pinag-usapan natin yung gospel or good news sa last month ng 2024. Alam natin yung gospel is actually Jesus, our God. Siya yung gospel. Siya yung good news. So, importanteng we live powerfully mula doon sa ating pagkakaligtas. Parati kong binabanggit na itong salitang ito at later on na-realize niyo bakit ito yung statement. Ang sabi ko lang madalas, magpatuloy kayo. Magpatuloy kayo. That's actually starting from where you are, moving forward, not backtracking, not stepping backward. Yun po yung ating pinapahayag. So, yung siguro dito yan. Okay. So, kung titingnan natin, yung pong gospel ay talagang ito yung mabuting balita patungkol kay Kristo, the Son of God who died for our sins and rose again, eternally triumphant over His enemies. Napagtagumpayan niya ang kaaway. And there is now no condemnation for those who believe, but only everlasting joy. Yan po yung gospel. Everlasting joy sa bawat isa. Doon sa pagsisimula ni Kuya Carlos sa kanyang maiden run ng gospel series, binanggit niya ron kasi yung Romans 1:16. At ang sabi niya doon, ang definition ng gospel is the power of God that brings salvation. Ito'y kapangyarihan ng Diyos na nagdadala ng kaligtasan. So, kung titingnan natin, alam nating itong bagay nito ay napakahalaga sa atin. Nag-conclude din si Kuya Carlos doon sa maiden run ng gospel series na ito, doon sa statement na ito, sabi niya, remember His love and promise. And may His love for you continue to compel you to live for Him. So, pinasinabi ni Kuya Carlos, paalala sa bawat isa, yung pag-ibig at ang pangako ng kanyang patuloy at walang hanggang pag-ibig sa atin. At yung pag-ibig na to ay mag-udyok sa atin upang mabuhay para sa Kanya. Upang mabuhay para sa Kanya. Tatanungin niyo siguro, ano kaya ang kulang kay Jesus nung nasa langit siya? Bago siya dumating bilang Savior. Ano kaya ang kulang sa Kanya? Anyone who would guess? May kulang sa Kanya eh. Ano po? Ang kulang sa Kanya, yung relasyon natin sa Kanya. That's the reason why He went to this earth. To bring back yung relationship between God and us, yung Kanyang Creator, yung Kanyang creation. So yung Creator naghangad, nasa langit si Jesus, gusto niyang magpahayag ng pag-ibig ng Diyos sa Kanyang pagkakapako sa krus, kamatayan at resurrection. Dahil doon sa pamamaraang iyon, ipapahayag yung pag-ibig ng Diyos, yun yung opportunity para ang Diyos ay makapisan tayo. Yung ba din yung pangarap at hangad ninyo before you, first of all, heard the gospel? Hindi. Wala tayong ganung hangad. It's only by the gift of the Holy Spirit that we got this affection para sa pag-ibig sa Diyos at mula ron sa pag-ibig ng Diyos, nagkaroon tayo ng tunay na pagkakataong magkaroon ng affection. Sabi ni John Piper ang katagang ito. Sabi niya, you never
never, next slide po, slide 8 na tayo. Yan. Sige po, tuloy pa po. Yan. Sabi ni John Piper, you never outgrow your need for this gospel. You don't begin the Christian life with this, then leave it behind and get stronger with something else. God strengthens us with the gospel to the day we die. Sa Tagalog, hindi mo kailanman mawawala sa iyong pangangailangan ang ebanghelyong ito. Kaya yung gospel hindi natin tinanggap lang minsan. We live by it. We breathe by it. We enjoy life by it. We share the gospel. And that's the reason why we receive it, to share it. At ang katunayan, sabi doon, hindi mo sinimulan ang buhay Kristiyano sa ganito. At pagkatapos ay iiwan mo ito at kumukuha ka ng lakas sa pamamagitan ng ibang bagay. Ito yung challenge at mamaya dadaanan natin. Many of us have really been genuinely born again. Pero unfortunately, do we continue to live by that position and by that identity? Do we do in practice the life of a born-again believer in our homes, in our community, in places we go? So importante pong maunawaan natin. Sabi po rin sa isang sulat na mula sa isang grupo, actually grupo rin ni John Piper ito. Sabi niya, the best news in the world is that there is no conflict between our greatest possible happiness and God's perfect holiness. Sa Tagalog, may napakagandang balita. Wala pong salungatan sa pagitan ng pinakaposibleng napakalaki nating kaligayahan at ang perpektong kabanalan ng Diyos. Kung tunay tayong nakakilala, kung tunay nating inisinuko ang ating buhay, our desire, our glorious pleasure will always be in relationship with the mind of God. Wala tayong gagawing mali doon sa ating pang-araw-araw na buhay. Sabi niya, being satisfied with all that God is for us in Jesus magnifies Him as the greatest treasure and bring us more joy, eternal, infinite joy than any other delight ever could. Bakit ka ba gumigising sa umaga? Sa bawat oras. Anong dahilan mo? Bakit ka gumigising bawat umaga? Para magmadali pagpasok sa opisina, pagpasok sa eskwela, para maganda ng mga gamit ng aking mga mahal sa buhay, kailangan nilang baon at kanilang breakfast. Bakit ka gumigising bawat umaga? Kung ang dahilan mo ay yung mga binanggit ko lamang, kulang at kulang ang iyong dahilan. Gumigising ka dahil meron kang kaugnayan sa Diyos. Gumigising ka dahil binigyan ka ng bagong buhay upang ikaw ay patuloy na makipag-ugnay sa Kanya. Gumigising ka dahil wala kang ibang dahilan para makumpleto ang buhay mo kung hindi siya. Kung hindi siya. Ang ating mensahe ngayon ay nasa Colossians chapter 3 verses 1 to 4. At 4 na bahagdan ang presentation natin ngayong umaga. Basta tandaan natin, ang Colossus ay ginawa nilikha ni Apostol Pablo, nasa kulungan siya, sabi nung marami, nasa Ephesus siya, at doon siya nagkaroon ng home confinement o home custody. Kasama-sama niya ang isang sundalo at siya nakaposa sa kanya doon sa lugar na iyon. At doon sa pagkakataong iyon, pinahayag niya yung supremacy of Jesus. That only Jesus is needed. Yan yung buong katotohanan sa Colossus. So ang ating pag-uusapan ay reality to promise, mula sa realidad na katotohanan na ganap, what is now and what is promised. The problem of the heart,
the believer's response. However, in all of this, victory is assured. Maiksi ang sulat ng Colossus, pero napakahalaga ng mga main points na ito, katulad ng nabanggit ko kanina. Isa pang point, Christ is all. You need no supplements. Wala nang iba. If you are in Christ, you've received God's fullness and have everything you need for living fully for Him. Walang dahilan para wala kang pagkakataong makipag-ugnay para sa iba, para sa Diyos. Hindi mo sasabihin, wala kang alam, hindi ka pa nakapag-aral. Hindi yon. Hindi mo masasabing, hindi ako mabubuhay dahil wala ako nito. Wala akong ganun, wala akong ganyan. Kailangan po kapos ang lahat. Kung meron kang Kristo, kumpleto na ang lahat. Hindi ka na naghahabol sa buhay. Hindi ka nagpapakamatay sa buhay. You're not killing yourself. Working. Sabi ng marami, pagka pinag-uusapan yung child sacrifice, sabi na, naku, bakit yung mga tao ng lumang mundo, bakit sinasakripisyo nila ang kanilang mga anak sa altar? Actually, when they sacrifice their children or child, they kill them for the pleasure of their God. Pero ngayon, who are the parents, who are the fathers, who are sacrificing their children in their absence for their livelihood, for the money they will want, like to get and save for their future? When will that end? When will that stop? Sabi ng iba, nakalulunos-lunos yung kamatayan ng mga bata dahil inaalay sa kanilang idol. Inaalay natin ang ating mga anak sa ating mga idols. Kung hindi natin sila tunay na tinuturuan na matuwid na buhay, hindi natin sila tinuturuan sa pagkilala sa Diyos. Hindi natin binabantayan ang bawat bahagi ng kanilang buhay. We are killing them, offering them to our idols. To our idols. To your idols. Reality to promise. Mula sa katotohanan, mga katotohanan. Ito yung isang maiksing framework. Susunod na po tayo. Next. Yan po yung framework. Nakalagay dyan, die, rose, life hidden with Christ in God. Maliit siya, pero mamaya palalakihin natin. Christ who is your life, seek above, set mind above, you will appear with Him. So makikita natin, merong tatlong realidad. This is true to you if you were faithful in our December series of the Gospel. Ito yung 1 to 4. Kompleto Ricardo. Pinakita niya doon anong katotohanan, anong dapat na gawin at tungkulin natin, anong pangako ng Diyos. Next, iisa-isahin natin siya. May mga nangyari, may mga naganap. At dapat panindigan na natin ang naganap na yon. Kasi ang ginagawa natin, minsan paninindigan natin, minsan titigilan natin, minsan kakalimutan natin, minsan iba yung gagawin nating journey. For now, let's start it right. Let's live according to our identity in Christ. Sabi doon sa namatay, sabi, sapagkat kayo'y namatay na, for you have died. When we receive Christ as our Lord and Savior now, or last month, automatically,
we died with Him. Pastor, bakit mangyayari yung 2,000 years ago? Kasi nakadikit sa inyo yung inyong kasalanan, pero yung nakadikit na kasalanan sa inyo, kasamang pinako sa krus, sa Kalbaryo. Kaya kayo, ang inyong kasalanan, kasamang namatay sa krus, sa Kalbaryo. Kaya walang dahilan para sabihin natin, wala na akong kakayanan para magbago. Hindi, binago ka na ng Diyos, isabuhay mo yung pagbabago. Ano ang sabi doon? Kayo'y namatay, verse 3, letter A. Hindi lang yon. Una, sabi doon sa 1A, kung kayo nga'y muling binuhay kasama ni Kristo, hindi lang kayo namatay, kasama niya noong 2,000 years ago. Kayo'y nabuhay na maguli kasama ng resurrection ng ating Panginoon. Namatay yung dati niyong buhay, nabuhay kayo sa buhay ni Kristo. Kaya yung mga salitang matatabil, yung mga salitang hindi karapat-dapat, namatay na. Yung mga pananaw na mali at hunghang patungkol sa pamumuhay dito sa mundo, yung pagpapahalaga sa significance mo, doon sa pagkokontrol mo sa mga bagay-bagay, yung approval na hinihingi mo, wala na dapat, patay ka na. At hindi lang namatay, nabuhay ka kasama ni Kristo. A holy, faithful, loving God. Ganun ka dapat. Kasi yun yung buhay mo na. If then you have been raised with Christ, sabi dito, life is hidden with Christ. Christ who is your life. At ang iyong buhay ay natatagong kasama ni Kristo sa Diyos. And your life is hidden with Christ. Na-imagine mo, yung buhay nyo, sinaklot ni Jesus. Ito kayo. Yung buhay nyo, hinawakan ng Diyos. Sabi noon, your life is hidden with Christ. With Christ in God. Christ in God and you. That's double support. That's double protection. That's double intention for you to grow in your life with Christ and our God. Anong sabi? Christ who is your life. Kapag si Kristo na iyong buhay ay nahayag, when Christ who is your life appears. Mamaya makikita, or later on, pagka diniscuss ito, doon sa ating series na What You Retain and What You Remember, makikita nyo, hindi ito patungkol sa pagdating o parosya. Ito'y patungkol sa pagkakataong ipinapahayag ninyo bilang isang komunidad ang katotohanan ng gospel as a community. Kasi doon, ang inyong, sabi doon, your life, yung your doon is talking about the community of believers. Yung your doon ay patungkol sa Kristiyanong mga mananampalatayang kumikilos at nahaya at naghahayag ng salita ng Diyos. So next, seek above, set mind about. So ito yung command. So may nangyari na. Panindigan nyo na. Kasi ayaw nyo namang mapunta sa impyerno. Sino po ba may gusto mapunta sa impyerno? So panindigan nyo yung inyong tinanggap na pagbabago dahil kay Jesus. Kayo'y namatay, kayo'y nabuhay na muli. Kayo'y nasasakop, kayo'y natutulungan, kayo'y pinapahayagan, kayo'y kasama ni Kristo, sabi doon. Kaya dahil doon, ito yung utos. Hanapin ninyo ang mga bagay na nasa itaas. Aba, sa taas daw maghanap. Baka sa mezzanine, nandun yung nawawala. Baka nandun sa mezzanine, hindi. Na kinaroroonan ni Kristo. Your focus, your mind should be upon Him. Upon His authority. Na nakaupo sa kanang kamay o kanang
sa kanan ng Diyos. It means authority. It means yung pong relationship ng Diyos. Hindi siya mas mababa sa Diyos Ama. Hindi siya mas mataas sa Diyos Ama. Siya ay katuwang sa pamamahala. That's talking about nakaupo sa kanan ng Diyos. It's where Christ is seated at the right hand of God. Sabi doon, ituunin niyo ang inyong pag-iisip sa mga bagay na nasa itaas, hindi sa mga bagay na nasa ibabaw ng lupa. Set your mind on things that are above. Mamaya makita natin, merong pagkakaiba yan. Next. Sige po, tuloy po. Ayan. So, summary lang yan. Pero next, isunod na natin. You will, yan po yung next. You will appear with Him. Yan po yan. Yan po. Ang sabi doon, nabanggit ko rin naman na kanina ito, mahahayag nga rin kayo na kasama niya sa kaluwalhatian. Then you will appear with Him in glory. You will appear with Him in glory. The glory of God is in His Word. The glory of God is in the believer's community. Yun po yun. So, problem of the heart. Sige po. Tingnan natin ang problem of the heart. Tingnan natin ito. Alam niyo po, nakakilala nga tayo, pero bakit nananatili yung hangaring natin i-control ang mga tao, i-control ang mga bagay? Nakakilala na tayo, pero nakakakita tayo ng significance dun sa ating righteous work. Yung kahalagahan ng mga ginagawa natin at kahalagahan na tayo'y ina-appreciate o pinaparangalan sa ating pagtatrabaho. Bakit ba yung ating pagkakataong makilala o maging dahilan ng yung power o kapangyarihan, bakit yun ang ating patuloy na hinahangad? Sabi roon sa verse 5, ito'y bahagi doon sa pangalawang pag-uusapan natin, probably hindi ngayong susunod na linggo o sa susunod pa. Ang sabi roon, patayin ninyo ang anumang makalupa na nasa inyo, pakikiapid, karumihan, masamang pita, masasamang pagnanasa, at kasakiman na ito'y pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. If you do not kill your flesh, if you do not kill your intention for power, kaya gusto niyo maraming pera. If you do not kill your love or affection for significance, yung mahalaga ka, tama ka parati, ikaw yung namumuno, ikaw yung magaling. If you do not kill your intention to be appreciated, those things will kill you. Papatayin ka nito. Sabi sa Romans 1:21-23, sabi sa Tagalog, sapagkat kahit kinilala nila ang Diyos, they know God, kinaugnay nila ang Diyos, sila ay hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Hindi nila niluwalhati bilang Diyos. Ni pinasalamatan man, kung di naging walang kabuluhan sa kanilang mga pangangatwiran at ang mga pusin nilang walang katuturan ay nagdilim. Sa pag-angking marurunong, sila'y naging mga hangal at pinagpalit nila ang kaluwalhatian ng Diyos na hindi nasisira sa mga imaheng kahawig ng tao na nasisira at ng mga ibon ng mga hayop na may apat na paa at ng mga gumagapang. Yung pinapakita dito yung visible idols. Pero ano yung mga idols ninyo sa puso? Ano yung idols natin sa puso? Naalala ko yung kwento. May isang lalaki na nung simula po ay talagang naging babaero, lahat ng kanyang niligawan, kanyang nilalapastangan, talagang ginagawa ng sex. Pagkatapos nun, tapos na, bago na naman siya. Ganito yung tuloy-tuloy yun. Nakakilala siya.
At nakakilala siya, nag-testify siya na binago ng Diyos ang kanyang buhay. Tapos naging elder siya ng simbahan. At bilang elder ng simbahan, lahat ng tao, tinutuwid niya sa harapan. Kinokorek niya sa kanilang mga mali. Mga diskusyon at mga deliberasyon, pinipilit niyang i-control ito. Yung palang controlling sin niya nung siya'y nang bababae, dala pa rin niya yung controlling sin na yon sa kanyang pagiging mananampalataya. He was controlling and he was thinking that he was the best because of that. Paano niyang malalamang mali yung kanyang ginagawa kung hindi niyo sasabihin sa kanya? Hindi ba nasa discipleship journey tayo? O ikaw, kung ikaw yun, bakit pipilit mo pa yung gusto mo at hindi ka sumusunod dun sa prosesong dapat na journey natin? Because you want to be in control. You're very familiar with what you have been doing in the past, and that will give you the strength to control things instead of starting with nothing. You learn so much that you brag about what you learned. And you want to do it, the same thing all over again. But God has revealed you something better. But you would not want that because you want to be in control. Meron pa rin isang kwento. Pero sunod na natin yung pong bagay na ito. Sabi doon sa verse 1, sa New International Version. Kasi doon sa ESV at iba pa, seek those things. Pero rito sabi nila, since then you have been raised with Christ, set your hearts on things about. Yung puso mo, mag-focus ka sa Diyos, mag-focus ka sa kaluwalhatian, mag-focus ka sa kanyang kaharian, mag-focus ka sa kanyang pag-ibig, at mula ron sa focus mong yun, magagawa mo yung kalooban ng Diyos. Where Christ is seated at the right hand of God. Verse 1. Pero sa verse 2, ito yung maganda. Sa iba, minds ang sinasabi. Pero sa King James Version, yung iyong affection on things above. Set your affection on things above, not on things on the earth. Kaya ang istorya, heart and mind. When we talk about heart in the Old and New Testament, it's a combination of your emotion and your will and understanding. Emotional nature and understanding. The idols of the heart cannot be simply removed. They can only be replaced. So yung mga idol natin bago tayo nakakilala, kaya napakahalaga po mga kapatid, na alam nyo ano yung born again journey ng inyong mentor. Kasi yung nakaraan niya, yung pagbabago niya, yung paghingi ng tawad dun sa mga kasalanan niya in the past, yun din ang platform ninyo para maunawaan at makilala siya, para magabayan siya ng tama sa susunod na mga pagkakataon. Saan nandun yung iyong affection? Meron isang babae. Ang kwento po'y talagang pagka siya'y tiningnan ng lalaki at nilapitan, oo agad, wala pang tinatanong yung lalaki. At palit-palit siya ng lalaki. At wala siyang gusto kundi sa bawat pagkakataon, meron siyang lalaki sa buhay. That's it's her significance. To have a male in a relationship. Nung nakakilala siya, humingi siya ng tawad, pero ang problema, dati lalaki ang significance niya, ngayon trabaho, function sa loob ng iglesia. Kaya pagka hindi siya pinapayagang magpatuloy sa gawain, saman-sama ang loob niya, umaatras siya, hindi siya tumutuloy sa paglilingkod. That's her significance. So what's your significance? That will kill your relationship with God.
If you want approval, that will kill your relationship with God. You will be frustrated because people will not approve all the time what you do. Dahil hindi naman tayo lahat tamang ginagawa. Marami tayong ginagawang mali. So dapat maunawaan natin, yung affection natin hindi para sa ating sarili. Ang affection natin ay nakatuon para sa Diyos. Hindi para sa ating sarili. Mababago lang yung idol mo ngayon o idol mo noon kung yung idol na yon mapapalitan ng kapangyarihan, kaluwalhatian, kadakilaan ng Diyos. Kaya akala mo born again ka na. Pero sabihin natin born again na nga at that point in time. Pero hindi niya pinanindigan. Ayaw niyang sumunod. Gusto niya yung gusto pa rin niya. Kapatid, magsimula ka muli. You start right. Your affection should never be with those things you have been gloriously loving in the past. Kung ikaw ay maton noong unang panahon, ngayon iniisip mo maton ka pa rin at ikaw pa rin ang masusunod nung hindi ka nabago, nanatili ka ron sa kasalanan mo. At yun ay magdadala sa iyo ng di magandang kinabukasan. Sumunod, essence of sin is disordered love. Sabi po ni Saint Augustine of Hippo, disordered love means that we often love less important things. Ano po? And more important things less than we ought to. And this wrong prioritization leads to unhappiness and disorder in our lives. The order of creation, God created man and woman. God expected and brought into the genetic of man and woman the longing to love God, the longing to worship a God. And that should be the case. Pero ang nangyari, they worship themselves. Binigyan nila ng pagpapahalaga yung gusto nilang maging ka-equal ng Diyos. Ganun po ang nangyayari. Yun yung disordered love. Yun yung kaya ka hindi makadalo kasi yung anak mo hindi mo madala, maingay kasi rito sa simbahan. Mahal mo yung anak mo, kaya doon ka na noon sa iyong silid, sa silid sa kwarto at doon ka nagsa-service. Hindi mo nagagawa yung fellowship with the believers. Ano yung priority mo? Meron tayo naging pastor dati rito at ang sabi niya, sana mawala na lahat ng anak mo. Dahil yun ang dahilan mo kung bakit hindi ka pa kapaglingkod. Hindi naman ganon. Huwag naman ganon. Pero ano yung priority mo? Disordered love. Inuna mo ang iba kaysa sa Diyos. Pero nung nakilala mo si Kristo, una siya sa lahat. Pero habang tumatagal, naging over-familiar ka doon sa relationship na yon. Matagal ka na nga sa faith, pero bakit ganon? Una pa rin ang sarili mo kaysa sa Panginoon. Kasi over time, pagka pinahalagahan mo yung mga bagay, yung iyong mga kinakagaliwan, yung iyong mga pinagkikitaan, yung mga nagbibigay ng honor, nagbibigay ng pleasure, nagbibigay ng status. Status, sabi ni Pastor Norman, status. Yung magandang estado ng buhay. Ano po? Ayaw mong bitiwan niyon when in fact, you are complete in Christ. Ano po? Ang order ay talagang si Kristo at wala nang susunod. Dahil lang sa pag-ibig mo kay Kristo, mamahalin mo ang iba. Pero walang pangalawa. Walang pangalawa. Siya lang at wala ng iba. Sige po, ituloy natin. Sabi ni Thomas Chalmers, ito po yung kanyang binanggit. Yung misplaced affections o yung pong misplaced affections of the world need to be replaced by the far greater power of the affection of the gospel. Parang katulad din kanina. Yung pong misplaced love o kaya po maling pag-organize ng pag-ibig. Pinaalala sa atin, dapat ang affection natin ay gospel. Ano yung ina-idolize natin? Ano yung pinapahalagahan natin?
sinabi rin ni Thomas Chalmers, next, siya po isang Presbyterian pastor. A new affection is more successful in replacing an old affection than simply trying to end it without supplanting it with something better. Dapat may kapalit. Kaya yung mga nag-freedom dati tapos hindi natin na-follow through, walang naging kapalit eh. Yung devil na nandoon sa buhay natin, hindi nawala. Dumami pa nga. Kasi hindi pinalitan ng mas malalim na pag-ibig at pakikipag-ugnay sa Diyos. So, importante. Bahagi niyo po ito. Next, sige po, tuloy natin. Ito yung bahagi ng ating tungkulin. Ginawa na ng Diyos yung ating bahagi. Pinakawala na tayo at kinalaga na tayo sa pagkakatali, sa kamatayan at sa kasalanan. Tayo naman mamumuhay na malaya. Mamumuhay na malaya. Napakahaba nitong si Tim Keller. Kasi actually, yung preaching ni Tim Keller ang nagbigay sa akin ng pananaw patungkol doon sa concept ng na ibang pag-ibig at saka itong si Chalmers. So sabi niya rito, sa Tagalog, ang tao ay nangangailangan ng pagpapatalsik, pagpapalit at kagalakan kay Kristo sa harap ng mga Diyos-Diyosan ng tao, ng mga makamundong hilig ng tao. We cannot fight man's addictions and tastes and Satan's lust without supplanting o hindi natin papalitan. Kaya dapat yun ang ating ginagampanan. Magagawa natin yan with the help of the Holy Spirit, with His guidance, supplanting it with something greater and more powerful. The greater the power is two things. It is Jesus Christ and is God's sovereign design for man. If we don't learn to fight Satan's lust and man's idolatry of the world with God's passion, kung hindi natin matututunan, talaga pong hindi natin mapagtatagumpayan in Christ. Then we are giving Satan a foothold to twist the truth. Alam natin yung foothold, hindi po ba? Yung pagka may taong nagbukas ng pintuan, nasa loob ka, pinipilit mong isarado, pero nilagay na niya yung kanyang paanan doon, ang hirap ng isara. Pagka nakapasok si Satanas, ang makapagsasara lang yan, yung kaugnayan mo sa Panginoon. Yung paglapit sa Kanya, yung paghingi ng tawad sa Kanyang mga, sa iyong mga binayolate na bagay na dapat na ikaw ay gumaganap at kumakaugnay. So, tatlo, believer's response. Sige, mabilis na lang to. Dalawang pang bagay nangyari doon sa dying natin kasama si Kristo. Positional reality or objective reality of the cross. O realidad ng sa sandali ng kaligtasan ng lumang tao ay pinako sa krus kasama ni Kristo at tayo'y binangon na sa bagong buhay. So, nangyari po yun. Pero merong subjective reality. Ito yung part natin. Ito yung dapat tugon natin. May ginawa na ang Diyos. Pero meron tayong tugon. Ito yung subjective reality. The positional reality must be worked out in the believer's practical living. This is bringing into life what God has done. Ito yung panindigan mo. Isabuhay mo na. Minsan ayaw mo pa, pero gawin mo. At makikita mo, tuturuan ka ng Diyos para yung joy sa paglilingkod at pagganap nung kano yung gusto niya ay mangyayari sa buhay mo. Tuloy po. Be what you are. Ulitin ko, panindigan mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Sabi rito in Colossians 3-4, Paul is exhorting his leaders to practice what they are in their position in Christ. Resurrected with Him, empowered with the grand potential to live a brand new quality of life we could never have been imagined. We could never have even imagined prior to our regeneration and resurrection. Start the year right. Do what God wants you to do. Deepen your relationship with Him.
Ask for forgiveness for all your sins and seek an answer to those questions that you have. Paano ko iiwan yung control? Paano ko yung iiwan yung kaluguran kong ma-appreciate? Paano kong iiwan yung hangarin kong maging significant sa lahat ng pagkakataon? Paano iiwan ko yung kapangyarihan na dala ng kayamanan? Paano kong iiwan ang lahat? Dahil kumpleto na ako kay Kristo. Pero mayroong kasing assurance. Victory is assured. Alam niyo po, doon po sa 4 verses, ilang beses binanggit si Kristo. Yung term na Christ, 4. 1, 2, 3, 4. Pero hindi lang po yun. Yung Christ, God, God in Him. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. In 4 verses, it tells us the real important thing for you to grow and start right and think right is Christ. Not righteous works, while it may be good. It cannot be good if it is not coming from a right relationship with Him. At pagtatapos, ito po yung challenge natin. Basahin ko po, medyo maliit. Sabi rito, we start and think right when we have our affections and desires, heart and mindset, focus on God through the help of the Holy Spirit. Not on the world that create us in us idols out of things that will ultimately let us down. Ano yung mga idolo ninyo? Yun yung nightmare ninyo. Yun yung kinakatakutan ninyong mangyari. Yun yung idolo ninyo. Yan yung pagkano, wala talagang ikamamatay ng loob ninyo. Dapat si Kristo lang yan. Wala nang iba. We are guarded against despair. Sabi ron, we are guarded against despair when the pressures of life are hard. So, tayo binabantayan laban sa kawalan ng pag-asa pagkat ang panggigipit ng buhay ay mahirap tiisin. Dahil tuturuan tayong magtiis. Yan yung paborito ng ating kapatid. Magtiis. Ano po? So, mahalagang makita natin yung ang sabi niya po roon sa John 16:33. I've said these things to you that in me you may have peace. Hindi tayo magkakaroon ng despair. Kasi yung inisip natin na gagawin natin, yung ating pinapahalagan, yun yung pinahalagaan ng Panginoon. At kung hindi mangyari, kahit gustong-gusto mo, dahil ang Diyos ang in control, hindi ikaw ang in control, okay lang. I will move forward. I will continue to love Him. I will continue to relate with Him. I will continue to serve Him. Sabi din nun, we will have strength when the world opposes us and we stand firm in what we believe. Pagka talaga pong yung idolo nyo ay hindi po nakasangkap sa pagpapahalaga lamang sa ating Panginoon at sa iba't ibang bagay, mapoprostrate kayo. Kayo'y magkakaroon ng disgusto pagka kayo'y kinokontra na. Pagka ayaw na nila nung pinipilit yung gawin ninyo para iniisip nyong tama o iniisip nyong gawin ninyo. Pagka tayo'y na kay Kristo at siya ang focus natin, meron tayong kalakasan. Hindi para pagtagumpayan at sirain yung mga taong yun o yung mga nag-o-oppose sa atin, pero mananatili tayo sa ating ginagawa at pinapalampalatayanan kahit wala nang sumusunod sa atin. Our joy is not because of the people that enjoy our preaching. Our joy is because we have Christ in us. Our joy is not because we are important, because they see us important. This is not our joy. Our joy is our important God, not us. Ano pa yun? We will be motivated to fight against sin.
Mapaglalabanan natin yung ating mga kasalanan. Narito po yung mga Bible verses pero maiksi na ang panahon. But we will give you a copy of this dun sa ating CTTP family. So pwedeng ibigay na po mamaya ito. We will be more ready and willing to tell others of the hope that we have in Him and of their need for Him. Alam naman natin ang kasalanan, sin, spelled with S-I-N. Alam din natin yung I doon ay tayo. Sinasabi sa Colossians 3:1-4, hindi na tayo. Ang focus natin, si Kristo at ang kanyang hangarin sa kaugnayan sa atin. Wala nang iba. At dahil doon, magkakaroon tayo ng tagumpay at walang pigil, walang tumpik-tumpik, diretsong pagkilos ayon sa kanyang kalooban. At magugulat ka, pagka kumilos ka sa kanyang kalooban, higit pa sa iyong mga inaasam ang mangyayari sa iyong buhay. Marami kang inaasam sa buhay, kaya ka maraming pinag-akaabalahan. Pero marirealize mo pagka nag-focus ka sa Kanya, namuhay ka katulad ng sinasabi niya, faithfully doing His will, doing His work, doing His relating with Him. Our affection, yung ating puso ay punong-puno ng pagmamahal sa Kanya. Magaganap ang kalooban niya. Mamaya po pag-usapan natin ang mga bagay na ito dito sa Things to Ponder. Pero sa pagkakataong ito, paghanda po tayo ng ating mga puso para sa pagtanggap ng katawan at dugo ng ating Panginoon. Sige po. Tayo po'y tumayo at manalangin. Mga kapatid, ano bang pinakamahalaga sa inyo at pinagpapalit nyo kay Kristo? Pagka hindi 100% ang pagsuko nyo sa Panginoon, nagtira kayo ng 1%, that's rebellion against God. Anong dahilan? Bakit hindi nyo mabitiwan yung mga pinapahalagahan nyo higit sa Kanya? Mawawala yung inyong significance? May mga tao ang significance ay yung paglilingkod sa gawain. Yung mga tao, yung kanilang significance, yung kanilang mga titulo, sila ay doktor. Kahit na honoris causa, pinagmamalaki nila. O kaya binili nila yung kanilang doctoral course. Ang kanilang pinagmamalaki yung mga natapos nila. Ang pinagmamalaki mo ba yung galing mo sa pagbabasa ng napakaraming mga gagandang libro? At yung paghanga mo sa pinakamagagaling na tao? Do you find significance because of that? Ang significance mo ba dahil ang dami mong trabaho, ikaw ang binibigyan ng tangkulin dito, kaya ayaw mong i-share. Ayaw mong mag-train ng ibang mga tao kasi mawawala na yung significance mo. Pagkawala na yun. Ang power mo ba at control ay nasa kayamanan at salapi. Ang ibang mga pinahalagahan ay ang iyong asawa, ang iyong anak, ang iyong business, ang iyong ipon, ang iyong mga nakamal, ang iyong estado sa buhay. Kapatid, kabag-abag tayo kung yun pa rin ang mahalaga sa atin. Kahabag-habag tayo. Kahit ang iniisip nyo, nag-i-enjoy kayo sa mga bagay na yon. Kahabag-habag tayo. Dahil hindi natin sinasabuhay yung ibig niya at dahilan kung bakit tayo iniligtas ng ating Panginoon. Sa oras na to, tayo'y manalangin at humingi ng tawad sa mga bagay nating pinahalagahan inuna kaysa sa mga bagay na dapat nating pinahalagahan sa kaugnayan sa Panginoon. Ama naming Diyos, narito po kaming lahat. Nagsisimula po ang taon. 5 araw na pagkatapos ng pagbubukas ng bagong taon. Ngunit pinagwakas mo kami sa nakaraang taon, sa gospel.
At pinakita mo sa amin na hindi pala ang joy namin ay ang mga bagay na nagbibigay power, hindi yung nagbibigay ng control, hindi yung nagbibigay ng significance, hindi yung nagbibigay ng appreciation, kundi ang dapat kaluguran namin ay iyong kaugnayan. At mula doon sa kaugnayan na yun, tuloy-tuloy kami kahit wala lahat ng iyong aking nabanggit. Dahil ikaw ang una sa lahat. Ikaw ang supreme. Ikaw ang sufficient. You are all in all. Panginoon, patawarin mo kami. Kung yung mga binigay mo sa aming gift, yung mga binigay mo sa aming kakayanan, yung binigay mo sa aming mga anak, ng aming asawa, yung estado ng aming buhay, nagaling sa iyo, yun yung nangyayaring naghahari sa aming buhay at hindi namin magawa ang pagsunod at pakikipag-ugnay sa iyo. Nawalan na kami ng panahon sa pakikipag-ugnay sa iyo. Nawalan na kami ng panahon sa pagsunod sa nais mo. Patawanin mo kami, Panginoon. Alam naming punong-puno ka nga ng pag-ibig na kahit anong kasalanan ay kaya mong patawanin. Alam namin ang aming paglapit sa iyo na may isang dalisay na puso na humihingi ng tawad at sinasabing, Panginoon, turuan mo kaming makalampas dito sa mga pinapahalagahan namin. Binibigyan namin ng affection. Mahalaga sila, ngunit hindi sila pwedeng nauna sa iyo katulad ng pangyayari ngayon. Patawarin mo kami. At lahat ng ito'y gamitin namin mula sa iyo para sa magampanan namin ang kalooban mo sa bawat pagkakataon, bawat segundo, bawat minuto ng aming buhay. Salamat sa kapatawaran. Salamat sa paglilinis. Sa iyo ang papuri, pagsambat, pagtakila. Sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Tayo po'y kumuha na ng simbolo ng dugo at katawan ng ating Panginoon. And I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. Your spirit is within me because you died and rose again. Amazing love, how can it
Amazing love, amazing love, how can it be that you, my King, was died for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Sapagkat ito ang turo na tinanggap ko mula sa Panginoon at ibinigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pipinagkanulo, ang Panginoong Hesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-piroso iyon at sinabi, ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay po natin kainin ang simbolo ng katawan ng ating Panginoon. Matapos magkapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo, ito gawin ninyo bilang pag-alala sa akin. Sabay-sabay nating inumin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Ang katawan at dugo ay ibig sabihin, nung ating tinanggap, tayo nakipag-isa sa Kanya, tayo'y patuloy na namuhay at namumuhay para sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's my joy to honor you in all I do. I honor you. Let's declare that He is our King. You are my King, Jesus. You are my King. You are my King, Jesus. You are my King. Ang pagkalinga, pagpapala ng Diyos Ama, ng Diyos Anak at Diyos Espiritu Santo'y sumaating lahat, pagtugon sa Kanyang utos na seek that is above. Think about things above. At yung pamumuhay na yon ang gawin natin sa buong linggong ito for the glory of God in His mighty name, Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Purihin ang Diyos. Amen. Tunay na nakaka-bless po yung mapakinggan natin yung mensahe ng Panginoon sa umagang ito and starting the year right. And this morning po, as I'm listening po sa word ng Panginoon, nagkaroon po ng parang hashtag this 2025. So, hashtag Christ is my life this 2025. Pwede po bang sabihin natin yan sabay-sabay? 1, 2, 3, go! Christ is my life this 2025. Isa pa po. 1, 2, 3, go! Christ is my life this 2025. Minsan pa nga po nating palakpakan ng ating Panginoon ngayong umaga. Let's continue to sing this song and consider it as our prayer unto God.
For my waking breath, for my daily bread, I depend on you. I depend on you for the sun to rise, for my sleep at night. I depend on you. I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Where the Spirit leads, as I'm following, I depend on you. I depend on you for the victories still in front of me. I depend on you. Sing, I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours, forever you're mine. Draw me close and teach me to abide. Whoa, whoa, whoa. We are your branch and you are the vine. When I pass through death, as I enter rest, I depend on you. I depend on you for eternal life, to be raised with Christ. Sing, I depend on you. Sing, I depend on you. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me closer, teach me to abide. Be my all, my treasure, my prize. I am yours, forever you're mine. Draw me close and teach me to abide. You're the way, the truth, and the life. You're the well that never runs dry. I'm the branch and you are the vine. Draw me close and teach me to abide. Be my strength, my song in the night. Be my all, my treasure, my prize. I am yours forever.
vine. Draw me close and teach me to abide. Lord, would you teach us, Lord, to always abide in your love? For without you, Lord, there's no life apart from you, because you are life. So teach us, Lord. Teach us, Lord. Hallelujah. Praise. Yan, a blessed Sunday to everyone. Are you blessed ng Panginoon? Amen. So, moment of our lives, tayo po ay bine-bless ng Panginoon. At times, we cannot see it, but many times ngayong year na to ay makikita natin ang goodness ng Panginoon. Amen po? Amen. Happy New Year po. Christ to the Philippines, Nagkarlan. Are you ready for this year, 2025? Amen. For the glory of God. So for some of our announcements po, magkakaroon po tayo ng PGL 23 on April 15 to 18, 2025 sa St. Michael's po ito. So this is open for team members and candidates po. So sa mga candidates, once you're a graduate of Knowing Christ or Grace Encounter or Encounter God Retreat, ay you may join na po the Philippine Glow of Love. Sino po dito ang naka-attenda ng PGL? Yan, ang dami na po. So, tayo po ay sa ating mga D group or mga bina-Bible study ay we can encourage them to join the PGL 23. So, magpalista lang po tayo kay Sister Nina. And ngayong month na ito ay, I believe, gagawin na po itong ating bubong dito po sa church. So ang ating Project Lilim ay patuloy pa rin po ang ating pananalangin para mabuo po natin yung ating pangangailangan at free po ang lahat na makapagbigay. And let us learn talaga to give, hindi lang dun sa kakayanan natin, but dun sa minsan hindi natin kaya, tapos sinasabi ng Lord sa atin na ibigay natin. So let's obey God. Yan. So dun po sa ating tithes na envelope, meron na po naka-indicate doon na Project Lilim. So pwede niyo na pong i-indicate doon. Yan. And then nasan dito po ang mga men's and women's ministry. Taas nga po ang kamay. Yan. So kayo daw po ay magkakaroon ng fellowship by next week daw po after the service. So kanya-kanyang baon daw po, and for other details po ay ibibigay po ito sa atin sa GC siguro ni Sister Lenny at ni Brother Sunny. So by next week na daw po yun, after the service. And ang mga CEF, ready to go na po ba ang mga CEF teachers? Yan, sila po yung mga binless natin last time. So ang CEF teachers po ay may meeting after the service po para sa ating curriculum this January po. Yan, so and then magkakaroon din po tayo ng prayer and fasting yan. January 22 to 24. 22 po ay Wednesday po. Ano po? Yan. And then ang end of fast po natin, break of fast po natin ay early ng January 25. That's Saturday po.
Yan. And we will be open naman din po for online po. Ano po. So, yan. Ang mga kapatid po natin ay inaayahan po natin na mag-join po sa ating prayer and fasting. And for other details po and for our material po, ay isa-send na lang din po ito sa ating mga GC or sa ating mga D group leaders. And dahil start of the year, ano daw po sabi? Let's start right. So, meron po ako ditong Medicare. Meron po akong something right here. Ito po ay galing po ito, nakuha po ito nung convention. So ito po ay 2025, the Bible in 1 year. Kaya po ba natin? Yan. So kung tayo lang, but in Christ, ay kaya po natin. Amen po ba? So ito po ay available lang po dun sa may tights po na box. So pwede po kayong, madami po ito, 2 po itong ganito. And then kung may outreach po kayo, ay pwede din po kayong kumuha for them. So yun lang po. Kanina po pinakita po ang ating questions to ponder. So meron lang po tayong 15 minutes para po tayo ay makapag-groupings. So we encourage po na at least kahit 3 lang po para mas mabilis po yung ating mga discussions. Sige po, pwede na po tayo pumunta sa ating mga grupo. Thank you po and God bless everyone.